mo, salamat, ikaw ang katabi ko ngayon. Oh. Handa na po bang matuto? Handa na po bang magpatuwid? Amen. So lahat po tayo ay narito for just one purpose, that is to glorify our God at mag-glorify si Lord basta willing tayo sa lahat ng ipagagawa sa bawat isa sa atin. Okay, we are continuing our series for the month of August at ito ay pinamagatang The Evidence. Okay, The Evidence. Okay? We are the living proof. Katulad ng katabi mo, yan ay buhay na patotoo. Weh. Wala naman. Okay. Wala naman ang ganun reaction, di ba? So, lahat tayo dito. Okay. So, ngayon po, for our part 3, at salamat sa Panginoon. Sino po dito yung nasa, nung part 1, nung first Sunday, nandito? Pumalakpak! Wow! Nung second Sunday, ay narito din. Wow! Praise God! Salamat na. Kasi tayo po ay may series sa aklat ni Santiago or ni James at maganda po kasi ito. So ngayon sa ating part 3, ito pong pag-usapan natin beyond the Amen. So what is the message behind the title? Okay? So tututukan natin po iyan. So sabi po dito sa ating pinag-aralan for last 2 Sundays about sa book nga ni James, we are saved by grace but proven by change. Yan. Tayo pong lahat ay niligtas sa biyaya ng Panginoon. Pero kailangan, ang kaibahan lang natin, kailangan may patunay. Because Christianity is about transformation. Amen po ba? Yun ang kaibahan natin sa iba sigurong leyon. Because nowadays, marami tayong makikita, lahat halos na ginagawa natin, ginagawa na rin nila. Yung kanta natin, kinakanta na rin nila. Amen po ba? Binakata nga ako na minsan malilito ka pag nag-preach sila, parang mga pastor talaga, hindi po ba? Pero at the end, ano pala. So, ito po ang ating tututukan ngayon. Tama po ba? Okay, lalo po sa mundo po ngayon. Alam niyo po, sa mundo po natin ngayon, marami pong tao ngayon ang nililito. Okay, sino po dito mahilig manood ng mga pelikula katulad ng zombies? Living Dead ba yon? May Living Dead na movies ba yon? Living Dead, meron pa ba nun? Walking Dead pala, Living Dead. Oh, Walking Dead o kaya Trip to Busan ba yon? Trip to Busan. Halatang di nanonood. Di ba? So, paano tayo dinidisip ng mga movies na ito? Parang pinapakita na kahit papatay, pwedeng mukhang buhay. Tama po ba? Amen po ba? Ngayon, pero may mga tao din naman, parang akala mo, buhay siya, pero parang walang naintindihan, parang ganun din. Yung parang pag nag-joke ka, alam mo yun, pag uwi pa lang niya maalala. Kaya pag uwi niya, tawa siya ng tawa, siya na lang mag-isa. Yung pala ibig sabihin ng joke na yun. O kaya, nandito, nakikinig, di ba? Nakikinig ng preaching. Pero pagdating sa tanungin mo, ano pinag-aralan doon? Wala lang. So ano ang tawag doon sa mga taong ganon? Ang tawag doon ay lutang. Tingnan mo katabi mo, hindi naman siya lutang. At sa message na ito, bawal ang lutang. Sabihin mo sa katabi mo, bawal ang lutang. Okay, bawal ang lutang ngayon kasi maganda po yung pag-aaralan natin, maganda po yung message ito, and this is very important. Well, actually, pag sinabi mong James, the aklat ng James, ito po yung lagi nilang tinututukan, yung faith without works is dead. Tama po ba? So, iyan po ang ating tutukan, particularly James 2:14 to 26. At nandyan po nakapaloob yun, yung sinasabi na faith without works is dead. Pero bago po natin simulan yan, okay? So, iyan po sinasabi ko. Bago natin simulan yan, sisimulan po iyan sa dulo, okay? Kasi 14 to 26, pero ang tututukan ko muna ngayon ay 26. Bakit 26? Ano sabi sa 26? Basahin natin. For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. So bakit nagkaroon ng ganitong mga pananalita si Santiago?
Okay, so dito po sa verse na ito, gumamit po si Santiago ng allegory. Okay, I don't know kung sa mga estudyante alam niyo po yung salitang allegory. Pag sinabi pong allegory, ito po yung meron silang isang istorya o isang bagay na may hidden message at sila po ay gagamit ng mga simpleng bagay para ipaunawa iyon. Okay? O sige po, maupo na po. Ayan. Okay? So, naintindihan po ba? Yun po yung allegory. At sa verse 26 na yun, iyan po ang ginamit ni Santiago. Ang sabi doon, kung ang ating katawan, for as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. So, ano yun po yung allegory na sinasabi ko? Gumamit siya, sinabi niya yung living body. Okay? Pag sinabing living body, ito yung ating mga katawan. Ang katawan daw, para masabing buhay, humihinga yan. O, tinan mo katabi mo, humihinga ba? Pero huwag kang magpahinga sa mukha. Baka himatayin ka. Okay, hindi ba? So, ang katawan daw, para mapakitang buhay, kailangan humihinga. Tama po ba? Ganon din daw ang ating mga pananampalataya. Para masabi mo na buhay yan, ang ebidensya niyan ay good works. Okay? Para maintindihan po natin mabuti ito. Yun ang ginamit ni Santiago. So, ang ibig sabihin po nito, parang minsan tatanungin mo, pag sinabi ni Santiago na faith without works is dead. So, ibig sabihin ba, kailangan muna natin patunayan sa mundo na tayo born again dahil gumagawa tayo ng mabuti? Okay? Di ba? Kasi po itong pong katagang ito, faith without works is dead, sometimes ito yung ginagawang guilt trip ng ibang mga Kristiyano. Halimbawa, sinabi, puta ng church, tapos palasagot ka naman sa magulang mo, di ba? Di ba sinabi, faith without works is dead. O, di ba? Yan ang ititirada sa iyo eh. Di ba ba? Gamit ka sabi mo na, ikaw, pray ka ng pray, pero magagalitin ka pa rin. Yan din ang sasabihin sa iyo eh. Tama po ba? Pero tayo po, magkaaminan po tayo lahat dito. Sino po ang aamin? Not all the times, gumagawa tayo ng mabuti. Amen po ba? Not all times. We're doing good works. So ngayon, ano yung sinasabi ni James? Kailangan ba natin ng good works para patunayan na may pananampalataya tayo? Okay, yan ang magandang pag-uusapan natin. So sabi doon, kaya gumamit siya ng allegory, sabi niya, kung ang paghinga, ang ebidensya na buhay ang isang tao, ang isang katawan, buhay, humihinga, so ang ibig sabihin nun, a living person doesn't force himself to breathe. Pag buhay ka, hindi mo pepersahin ang paghinga. Ibig sabihin, nung ikaw isinilang sa mundo, nakaprograma na sa iyo, dahil buhay ka na isinilang, natural, meron kang hininga. Tama po ba? Sino po dito yung nagpupumilit huminga? Alam mo, may problema yung ganon. Hindi po ba? So, ibig sabihin nun, a living person, it is automatic. So, deceive with our faith. Kung sinasabi nating buhay ang ating pananampalataya, natural din nalalabas ang good works. So, it means it's natural. Hindi mo kailangan puwersahin na gumawa ng mabuti. Dahil gumagawa ka ng mabuti dahil meron kang buhay na pananampalataya. So, ibig sabihin, hindi ka lang mabait pag nasa loob ka ng church. Katulad ng katabi mo, ang bait-bait tignan. Tingnan mo, ang bait-bait. Di ba? Parang hindi makapatay ng lamok. Pero pag sa labas, kung ano-ano mga pinagagagawa. So, sabihin, parang pinipilit mo lang kasi may nakatingin eh. Lalo na yung iba, pag sinabi, uy, nandiyan si pastora, nandiyan si pastor, baka sabihin, alam mo yun, uy, nandiyan si sister. Di ba? Hindi ganon. Ibig sabihin, naturally, may nakakakita o wala, gagawin mo pa rin ang tama. Kasi nga, buhay ang pananampalataya mo at meron kang totoong pananampalataya. So, it is natural. Hindi po ba? So, ito yung sinasabi natin. So, sabi doon, living faith naturally produce word that pleases God. Kaya marami tayong naririnig ng mga testimony, ng mga patotoo, nung makilala nila ang Panginoon at sila ay naging born again, unti-unti, di ba, nagiging mabuting tao ka.
Kasi nga, natural yun. Pag ang faith mo ay buhay, natututo ka na gumawa at nakikita mo kasi ang mga bagay na makalulugod sa ating Panginoon at iyon ang natural mong gagawin. O sige, pumalakpak nga po tayo sa Panginoon. Okay, so ito lang ibig sabihin nun, ang sabi ni Santiago, kung totoo ang pananampalataya mo, makikita yan, hindi sa sinasabi mo. Kahit marami kang alam na bersikulo ng mga verses o marami kang tanong na kaya mo sagutin about the Bible, hindi yan ang sukatan. Because our faith is not determined by our walk and not by our talk. So, hindi lang yan sa salita, kundi paano tayo namumuhay. Okay? So, yun po ang gustong ipunto sa atin ni James. Ngayon, pag-aralan natin ang verse 14. Okay? Yun po ba nasa likod nakikinig para po maintindihan po natin? Importante po itong message na to. Sa verse 14, ang sabi doon, what good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith? Sabi ni Santiago, anong maidudulot na kabutihan nito sa inyo, mga kapatid? Kung sinasabi ninyo, pero hindi naman nakikita sa inyong mga ginagawa. Makakapagligtas ba yung ganyang klaseng pananampalataya? O, diba? So, bakit naka-highlight yung what if you say you have faith? Marami kasi nagsasabi na, kilala ko ng Diyos, may paniniwala ako sa Diyos, ako isang born again, alam ko, mabuti ang Diyos. Ma'am, sinasabi mong God is good. Ang ginagawa mo ba? Good. Hello? Di ba? Sinasabi mong, my God is our provider. Pero tumaas lang na 10 piso yung gas. Taranta ka na. Hello? Wala ka lang pansaing. Wala na. Windang ka na. O, di ba? O, ano mang klase yung pananaw? Sinasabi mo. Di ba kasi sinasabi mo, kung sinasabi mong, God is my provider, so ibig sabihin, kahit anong mangyari, bumagsak man ang ekonomiya natin, because alam mo sa sarili mo na ang pananampalataya mo, na ikaw ay nabubuhay, hindi dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East, na mabubuhay ka pa rin kahit magkagulo sila dahil may provider ka. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, Santiago, ano yung sense na sinasabi mo? Jesus is my Lord. Jesus is my refuge. May nagsabi lang sa iyo, ang pangit ng gupit mo. O diba? Ayoko lang mag-attend ng church. O diba? Inaapi na nila ako. O inaapi ka na ba nila? Wala na, di ka na magpapakita. Sabi, ano yung silbi na sinasabi mo? Ba't hindi mo ginagawa na God is your refuge? Diba? So sabi doon, So, ano ba yung faith that saves? Okay, kasi ang tanong ni Santiago, ganito, maliligtas ka ba ng ganyang klaseng pananampalataya? Sinasabi mo, pero yung ginagawa mo, hindi naman tugma. Yung bang faith na yan, maliligtas ka. Okay, ano po ba yung faith na makaliligtas? Okay, nawa, alam natin ito. Ang sabi doon, Jesus Christ is the Lord and Savior. He died for our sins and raised to life again. This is the gospel. Ito yung ebanghelyo. Na ang sabi doon, kung ikaw sa puso mo, mananampalataya ka na si Jesus ay Diyos, ang Panginoon at sarili mo tagapagligtas, at siya ay namatay para sa atin o para sa iyong kasalanan at siya muling nabuhay, di ba? Ano ba ang verse na nagsasabi niyan? Hindi ba makikita natin yan sa Romans 10:9? Sino po ang nagsulat ng Romans? Si Paul, okay. So, sabi ni Paul sa Romans 10:9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ngayon, ang sabi pa sa verse 10, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Okay. Ngayon, ito ngayon ang pagkakaiba. At maraming mga Kristiyano parang medyo nalilito dito. Bakit ang sinasabi ni Santiago na, sinasabi mo na ganyan, pero tinan mo naman ang ginagawa mo. Ano silbi ng sinasabi mo? Tama po ba? Parang ang tanong ni Santiago, anong silbi na sinasabi mo? Anong silbi ng pagdideklara mo na God is good, God is provider, God is my healer?
pagdating naman dito sa Romans, ang sabi naman ni Pablo, kailangan i-confess mo. Kailangan sabihin mo. Nakita niyo po ba yung kakaibahan? Parang, nga no, ba't kay Santiago? Bakit mo ito sinasabi? Ito naman, kailangan sabihin mo. Di ba? Buti naman, wala na pananampalataya niyo lahat. Parang okay, pagdikitin natin ito. Okay, pag-aralan natin ito. Ano ba kaibahan? So, sabi doon sa James 2:14, if you say you have faith, kung sinasabi mo may pananampalataya ka, pagdating naman sa Romans, kailangan mong i-profess your faith. Okay. So, sa Bible po, walang contradicting. Okay. Huwag kayong malilito. Kaya napaka-importante na pag tayo nagbabasa, kailangan i-consider natin yung maraming bagay. Ano yon? Okay, wait lang po Okay. Pag tayo po'y mag-i-interpret o mag-aaral ng Bible, napaka-importante kung sino sumulat at kanino sinusulat. Tama po ba? So doon sa kay James, sa Santiago, sinulat niya po ito sa mga Messianic Jews. Sino po itong mga Messianic Jews? Ito po yung nanggaling sa lahi. Nung alam niyo yung panahon na kung saan naranasan nila na ang Diyos kaya maghati ng dagat, kaya mag-provide na God is the provider, na kaya yung mana, pinakain. Ito yung mga ninuno nila, ito yung mga Messianic, na nakita nila talaga kung sino talaga ang Diyos. Okay? Pagdating naman sa Romans, ang sinusulatan naman dito ni Apostol Pablo ay ang mga Mosaic Jews. Ito naman yung mga Mosaic Jews na ito yung mga, parang ang kailangan lang nila, yung mga commandments, particularly, mas believe sila kay Moses kaysa kay Jesus. Doon sa writings ni Moses, na kailangan sundin mo yung 10 utos, tapos sumulat pa sila ng Mishnah at ng Talmud, nasa more than 600 na utos. Kailangan, para maging righteous ka sa harapan ng Diyos at makuha mo yung pabor ng Diyos, kailangan sundin mo lahat ng utos na ito. Kaya nga, ito yon, sabi doon sa Romans 10:1, ito yung mga Mosaic Jews. Ang sabi doon sa Romans verse 1, brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Ang marubdob kong panalangin, sabi ni Apostol Pablo, sa mga Hudyo na sinusulatan niya, sana ay maligtas sila. Sabi pa sa verse 2, kasi ako mismo ang makapagpapatotoo. Kumbaga sa puso ni Apostol Pablo, may panghihinayang siya. Ano pinanghinayangan niya? Sabi niya, I can testify about them that they are zealous. Okay, for God. Everybody say zealous. Pag sinabing, hindi yan zealous na nagsisilos siya sa kanya. Bisaya po yun ng selos. Iba yung zealous. Pag sinabing zealous, yung pag sila'y gumawa, pag sinabing give your tithes 10%, sila 20%, 30%. Pag sila nag-pray, lahat na may butas sa mukha, may tumutulo. Ganyan, yung zealous. Ano mo yun? Na pag sila nagpe-praise and worship, halos mapatid yung kanyang litid. Kasi nga, grabe yung marubdob. Pagdating sa practices, grabe yung kanilang puso. Ang problema nila, they do not acknowledge Jesus as their Lord and Savior. Nagets niyo po ba? So dito kay Santiago, okay na Messianic Jews. Okay kilala niyo si Lord, provider, healer. Kaya lang problema sa inyo, hindi makita sa ginagawa. Itong mga Mosaic naman, ang problema sa kanila, pambira, grabe kayo sa paggawa. Grabe kayo sa paglilingkod. Sarado pa ang church, nandiyan na kayo. Di ba? Alam mo yun, lahat sila. Ang problema lang, they do not acknowledge Jesus as their Lord and Savior. Nagets niyo po ba? So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? So, these kinds of faith that we will tackle. At di ko alam kung saan kayo babaksak na kategorya, kung anong klaseng pananampalataya na meron tayo. So, these are the kinds of believers. So, katulad niyan, right practice but wrong profession. Iyan yung mga Mosaic, iyan ang sinulatan ni Apostol Pablo doon sa Romans 10. Sila yung meron tamang practice, pagdating sa nag-day pray,
maniwala kayo mga kapatid, sino po ang amin? Merong ibang denominasyon, relihiyon na mas mabuti pa kaysa sa mga born again. Mas may disiplina. Merong mas may responsable, mas malinis sa bahay kaysa sa mga born again. Taas ang kamay kung sino naniniwala. Totoo lang. Pero yung mga Buddhist, ay pambihira. Sobrang lilinis nun. Meron silang right practice. Aminin natin. Meron mas madisiplina, mas responsable, mas magalang kaysa sa mga born again. Kaya lang, itong problema nila. Lahat sila very good doon. Ang problema, iba ang kinikilala nilang Diyos. Kaya nga, kung ikaw ay babaksak sa ganyan, you have the right practice but wrong profession, ang sabi doon, ang tingin ng Diyos doon, dead works. Kasi kahit anong gawin mong mabubuti, tandaan natin, Efeso 2:8-9, hindi tayo maliligtas dahil sa ating mabuting mga ginawa. It is by our faith. At hindi yan makaka-please sa ating Panginoon. Hindi yan ang hinahanap na offering ng Panginoon, na sakripisyo, good works, not. Sa Bible, hindi iyan. Okay, para pag-aralan po natin, masama po ba? Ano po yung sinasabi niyo, Pastora? Okay, pag-aralan natin. That's why nabigay ng illustration si Santiago. Ang sabi dun sa James 2:15, ito illustration niya. Suppose, okay, sabi nun, right practice, wrong profession. Sabi niya, halimbawa, you see a brother or sister who has no food or clothing. And you say, goodbye and have a good day. Stay warm and eat well. But then, you don't give that person any food or clothing. Sabi doon, what good does that do? O anong kabutihan ang naibigay sa kanya? O halimbawa, sabi ni Santiago, halimbawa may lumapit sa iyo, ate, kuya, wala po akong makain. Eh, siyempre, ikaw, sabi mo, sige, pagpe-pray kita. Ayan. Masama po bang mag-pray? Masama po bang mag-pray? Hindi. Kaya lang, ang tinatanong ni dito, kasi po, ang tunay na tulong, sabi sa Biblia, ay ang tulong na makapagbabago ng sitwasyon ng buhay ng isang tao. Pinag-pray mo siya, edi umalis din siya, gutom pa rin siya. Pero ang sinasabi na God is good sa buhay mo, pagpakitaan mo rin ng kabutihan ang kapwa mo. Bakit sinabi ni Santiago ito? Dahil kahit sino sa atin dito mga kapatid, umamin tayo nung tinanggap natin at makakilala tayo sa Panginoon, doon nagbago ang sitwasyon ng buhay natin. Tama po ba? Nagbago ang sitwasyon ng buhay natin. Yun dati halos wala tayong makain ngayon, kahit paano. Guminhawa ang buhay natin. So, ibig sabihin, katulad niyan. So, ibig sabihin, kung gagawa ka rin lang, kung ano yung ginawa sa iyo ng Diyos, gawin mo rin sa iba. At doon magbabago yung sitwasyon ng buhay ng tao. Kasi nasabihin mo, sige, siya, ipagpipray kita. Wala rin, gutom din yung tao eh. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko kayo binibigyan ng lisensya. Okay pala, Pastora, mangungutang ako. Hindi ko kayo binibigyan ng lisensya na mangutang kayo. Pero ang sinasabi ko lang ay ganito, na pag ikaw nabigyan ka ng tulong, di ba, sa mga tao talaga, pag nabigyan mo ng tulong yan, alam mo, unang sasabihin yan, lalo na pag siya inanalangin muna bago lumapit sa'yo, ang sasabihin niya, Lord, salamat, buhay ka talaga. At pasimula nun, lalo niya makikilala ang ating Panginoon. So, yan yung tulong na sinasabi niya. Kaya nagbigay ng halimbawa. Ang pangalawa, ito yung sinasabi niya. Sabi ni Santiago, okay, kayo mga Messianic Hudyo, na mga Jews, totoo, sinasabi niyo, God is good, God is my provider, God is my healer. Pero pag nagkasakit ka, pambihira, kung kanino-kanino ka pupunta ka ng albularyo, pupunta ka ng mananawas. God is healer ba yun? Kaya sabi ni bakit hindi to
tugma yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Pag sinabi mo, God is my healer, manampalataya ka na talagang pagagalingin ka ng Panginoon. Hindi yung kani-kanino mga mananawas o anong albularyo ka pumupunta. Kasi yan kinamumuhian ng Panginoon. Yung doktor, hindi Hindi ko sabi, mga doktor, tama po yun. That's why we have doctors. Hindi po ba? So pag sinabing right possession, but empty practice, yung sinasabi, pinag-pray mo nga, pero wala ka malang naitulong. Lumabas siya, umalis siya, gutom pa rin siya, walang nagbago sa kanya. Yun yung empty practice. At ito yung sinasabing dead faith. Amen po ba? Na hindi nakikita yung sinasabi mo. Na sinasabi mo, God, you are worthy to be praised. Pag sinabi mong God is worthy to be praised, ibig sabihin, every Sunday, excited ka na sumamba sa Panginoon. Kasi sinasabi mo God is worthy to be praised Sinasabi mo na, God is my provider, na kahit sabihin mo na mayroong kaguluhan sa Middle East, hindi ka magpapanik. Alam mo bakit? Dahil ang pananampalataya mo, ang blessing mo, hindi yan ibibigay ng USA o ng Iran. Ang magbibigay dyan, walang iba kundi ang ating Panginoon. So matataranta ka. Hindi ba? Kahit sabi mong, alam mo that God can bless you more than you expect, more than your salary. Because ang declaration mo, God is my provider. At hindi kanya pagkukulangin. He is above the crisis. Amen po ba? At para sa mga tunay na Kristiyano at may tunay na pananampalataya, no crisis if Christ is in it. Kung si Kristo ay nasa buhay mo, walang krisis na mararanasan. Amen po ba? So, yun sinasabi. Sinasabi mo lagi, kino-confess mo, ang lakas mo pang amen. Pero paglabas mo sa church, ano ba naman buhay ito? Walang di ba? Kaya nga, beyond amen. Kasi ang Lord hindi yung hinahanap sa atin na malakas ka nga kumanta, malakas ka lumunda, malakas ka Pero paglabas mo naman, wala na. Hindang nabuhay mo, parang kinalimutan mo na ang Diyos. So yung sinasabi, dead faith yun. Ito pang matindi. Handa na bang masaktan? Handa na bang masaktan? Ito matindi. Sabi sa verse 19. You say you have faith, for you believe that there is one God. Sino po dito naniniwalang may isang Diyos? Pumalakpak! Sabi ng San Santiago, good for you. Mabuti naman, alam mo yon. Pero alam mo ba, kahit demonyo, alam din yun. Mga ganun pa diba? Sabi even the demons believe this and ito pa matindi, naniniwala sila, nanginginig pa. Alam ng mga demonyo na may Diyos, Jesus is Lord. Alam ng demonyo na sila'y parurusahan. Alam niya yan. Pero, nananatili pa rin silang demonyo. So, anong ibig sabihin yan? Kung ikaw ay isang Kristiyano, yes, sinasabi mo, ang Diyos mapagmahal, naunawaan ako, patatawarin naman ako sa aking kasalanan. Tama! Pero, hindi iyan ang magtutulak sa iyo para mamuhay ka pa rin sa kasalanan. Kung sinasabi mo, mahal ka ng Diyos, tama, mahal ka. Pero hindi ka hayaan na mamuhay sa kasalanan. Kasi mga kapatid, ang demonyo, may alam din ng mga verses sa Bible. Nagko-quote pa nga Hindi katulad ng iba, mga Kristiyano, hanggang ngayon, John 3:16 pa rin ang alam. Hindi pa kabisado. For God so loved the world, the me, ano ba yun? Diba? Kasi sabi doon, diba, saan nag-quote yung si Satanas, naalala niyo sa Matthew 4, tinukso niya ang Panginoon. Tapos sabi niya, sige nga, kung talagang anak ka ng Diyos, sige nga, magpatihulo ka nga dyan. Diba? Sabi naman, papadala niya yung anghel niya, na kahit ang paa mo, di magaskasan. Alam niyo kung saan verse yan? Sa Psalms 91, nakasulat yan. Diba? Alam ng demonyo yan. Kaya
nga ito, mga kapatid. Please, let us check our faith. This preaching is not to condemn us, but to check and to evaluate. Ano ba klaseng faith meron ako? Okay? Kasi pag ganyan tayo, ang sabi doon, meron ka right profession, pero ang ginagawa mo pa rin, puro kasalanan at puro kasamaan. Alam niyo, sabi ni James, demonic faith yan. Wala kang ginawa. Nagbibisyo ka pa rin, wala. Puro kasamaan pa rin. O ano silbi ng faith na yan? Kasi ang demonyo nga, ganyan nanginginig pa nga Ikaw, pag sinabing Diyos, hindi ka nga natatakot. Pag sinabing, ganito gawin mo, natatakot ba? Wala nang takot ang mga tao ngayon sa Diyos Mabuti pa demonyo, nanginginig Tama po ba? Uy, ba't di tayo? Parang kagalit nyo na ako lahat Hindi ako nagsabi niyan, si James. Parang sama-sama ng tingin nyo sa akin. Kagano sa akin yung iba, Parang gusto na akong saksakin Si James yan! Kaya lang kailangan maintindihan natin yan, mga kapatid. Tingnan nyo na nangyayari sa mundo. Kailangan maintindihan natin to. Di ba sabi ko sa inyo, noong nakalaang linggo, ang nakakatakot mangyari kasi, napagharap na natin sa Panginoon, akala natin pasok tayo sa langit, yung pala hindi. Kasi mali pala yung faith natin. At yan ang tinuturo ni Santiago. Kaya nga ito siniris natin Pag-aralan natin mabuti Pag-aralan natin mabuti. Tayo lahat to, no exemption. Pati ako kasama ko dito. Kailangan matuto tayo. Kailangan maintindihan natin to. Meron tayong bright possession, pero mali-mali ginagawa mo. Demonic faith yan. Maintindihan natin yan, Kaya nga sabi doon, so you see, faith by itself isn't enough unless it produces good deeds. Kaya nga, kung totoong, ibig sabihin lang noon, itong gustong sabihin ni right believing will produce right living. Ang may tamang paniniwala ay tatama din ang pamumuhay. Kung walang nangyayaring pag ang pamumuhay mo, walang pag-asenso, may mali sa paniniwala mo. Yan lang yun. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? So let us try to search. Baka tayo, bigkas lang tayo ng bigkas, pero yung action natin, hindi nagpapantay, hindi pumapares, hindi. Ibig sabihin nun, hindi tayo nagiging tama sa harapan ng Diyos. Di ba pag hindi tama, halimbawa, itong kulay dito sa taas, orange, tapos tinernuhan mo ng orange, tapos tinernuhan mo ng, bang baduy ng orange? Ng kulay brown ba? Baduy ba yun? Di ba pag hindi tugma yung kulay, parang teka baduy. At marami yun. Magiging baduy na Christian ka, kung sinasabi mo, hindi pumapare sa ginagawa mo, baduy na Kristiyano yun. Sabi mo sa katabi mo, mabuti hindi ikaw yun. Sabihin mo. Hindi ba? Tama yung paniniwala, pero yung buhay, hindi tumatama. So sabi ni Apostol, sabi ni Pablo, questionable yung ganyang klaseng pananampalataya. Okay? Ngayon, ang sabi doon, how foolish can you see that faith without good deeds is useless? Walang kabuluhan. Kaya naman, nagbigay siya ng isang halimbawa. Okay, para maipakita yung isang buhay na pananampalataya na merong kalakip na gawa. Okay, ready na po ba kayo? Ito pa lang ang preaching ko. Okay, mabira, introduction lang pala yun. O, ready na po ba kayo? Pumalakpak ka, nakahanda. Okay. Actually, may dalawa po siyang illustration, Abraham and Rahab. Pero ang masututukan ko ay si Abraham because medyo naghahabol din po tayo ng oras. Sabi dito sa James 2:21, don't you remember that our ancestor Abraham was shown to be right with God by his actions when he offered his son Isaac on the altar? So makita po natin, challenge ng Panginoon ang pananampalataya ni Abraham. Kasi po, ako din po ay naniniwala, kayo po ba ay naniniwala, ang lahat ng living organism ay lumalago? Sino po naniniwala doon? Kaya kung ang pananampalataya din natin ay buhay, tiyak lalago din yan. Kaya nga minsan, china-challenge ni Lord yung ating faith. Bakit kailangan i-challenge? Unang-una, para makita kung totoo o buhay. Pangalawa,
Kasi ayaw ni Lord na manatili ka lang. Di ba katulad nung sa Sunday, na maging buto lang yung nilagay sa puso mo. Gusto niya lumalago, lumalawak, lalo na yung pagkakaalam mo sa ating Panginoon. So maraming tao, ang akala nila, for this message, yung inalay ni Abraham, si Isaac, ang akala nila yung pag-o-offer ni Isaac. Pero ang challenge kasi dito is for Abraham. Okay? Makikita natin yan sa Genesis 22 verse 1. Ang sabi doon, after these things, God tested Abraham. Kung nandito kayo ng part 1, na i-share ko, yung mga trials o challenge sa ating buhay, nanggagaling yan minsan sa wrong decision, tama po ba? Sa wrong na tao, naalala nyo? At minsan sa atake ni Satanas, at minsan God allowed it. This time, sa kwento na ito, tinest ng Panginoon si Abraham. Bakit si Abraham ang tinest dito? Okay? Sabi sa verse 2, he said, ito yung challenge sa kanya. Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Okay. Sabi doon, the one and beloved. Sabi, yung pinakamamahal mo, i-offer mo sa akin. Hindi pa ba? Siguro sa atin dito, magdadalawang isip ka, teka lang, iaalay ko, pero mo, 25 years kong hinintay ito. So, nangyari na ito, nakipag-covenant na ang Panginoon sa kanya, sa Genesis 12, sabi niya, you will become the father of great nations. At nakita naman, dahil nagkaanak naman siya after 25. Kaya lang, itong sa isip siguro, teka lang, pambihira ka naman, Lord. Siguro sabi ni Abraham, binigay mo, tapos babawiin mo. Kung sa atin ngayon, siguro parang pag ganyan na nangyari sa atin, parang ang hirap pang hawakan ng pangako ng Diyos. Na magkakaroon ka sa isip mo na, ayoko nang hintay sa pangako ng Diyos. Kasi pag binigay naman pala niya, kasi si Isaac promisean pag binigay pala niya, tapos hihingiin na naman niya, ano ka, Diyos ng laban o bawi? So, ngayon, kaya challenge siya, kasi nga, ito, sa mga estudyante, what is the purpose? Bakit may exam tayo sa school? Di ba may exam tayo? Kasi ang pinaka-purpose niyan is to test, the test reveals what you know. Kaya may challenge, kaya may test, kaya may exam, para i-reveal kung gaano mo kakilala ang Panginoon. Challenge ng Panginoon si Abraham para i-test, Abraham, kilala mo ba talaga ako? Na ako ang Diyos na laban o bawi? O ako ang Diyos na marunong talagang magbigay? Okay? So ngayon, tingnan natin ang istorya. So the testing of your faith reveals to you who God really is to you. Kaya nga, mga kapatid, para sa akin, siguro hindi nakita yung faith ni Abraham nung uundayan niya na ng saksak si Isaac Hindi Kasi sa verse ano pa yun mga 9 or 10 Sa verse 5 pa lang, nakita na ng Panginoon, may faith na talaga si Abraham. Alam mo, sabi dito, he said to his servants, okay, stay here with the donkey while I and boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Sinigurado niya, sabi sa alalay niya, dito na lang kayo kami na lang ng anak ko ang pupunta doon. Aakyat kami. Pero manatili kayo dito dahil babalik kami. Bakit sinabi ni Abraham na babalik kami? Dahil kilala niya ang Panginoon. Dahil during his time, alam ni Abraham, si Lord hindi siya tatanggap na human sacrifice. Kasi sa panahon niyang yan, yung mga Diyos-Diyosan, para tanggapin sila, ang inaalay na mga sumasamba sa kanila ay mga sanggol, inaalay mga tao. Pero sabi ni Abraham, teka, kilala kita. Kasi sa Genesis 15, inutusan siya ng Panginoon, mag-offer ka sa akin. Pero ang pinadala sa kanya, kalapate at bull. Ano ba yung bull sa Tagalog? Di ba? Ano ba yung baka ba yun o ano? Di ba? So, alam ni natanim sa isip niya ano yun, hindi human sacrifice yun. Alam ko na ang Diyos, binigay niya sa akin to at hindi niya ito kukunin sa akin. So, iyon ang para sa kanya, may pananampalataya siya dahil kilala niya, dahil alam niya, ang Diyos na kanya nakilala, hindi magbabago yun. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. At ito nakakatuwa.
Di ba? Nung sila naglalakad, sabi ni sabi ni Papa, meron tayong kahoy, may tayo apoy. Sino iaalay natin? Siguro may ikaw. Di ba? Siguro sa una, habang naglalakad sila, maano yung puso niya bilang tatay, dahil masakit para sa kanya, hinintay niya 25 years, pinakamamahal niyang anak, iaalay lang. Pero buo sa puso niya kasi ang pagkakilala niya sa ating Panginoon. At nung dumaan siya at nakita ng Panginoon na talagang tama yung kanya pananampalataya, doon nag-reveal ang Panginoon kung sino talaga siya. Di ba? Nung nasabi, Abraham, nakita ko ang iyong pananampalataya. So hindi niya na inalaw, na i-offer si Isaac. At ano nangyari? Nag-provide ng Panginoon. Kaya yung lugar na yon, doon nag-reveal ang Panginoon that I am Jehovah Jireh. Kaya mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, congratulations. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, because that is the time na magre-reveal sa iyo kung sino talaga ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Ito nangyari kay Abraham. Dahil sa puso niya, alam ko, kilala ko ang Panginoon. Kaya nga ito, mga kapatid, yung pananampalataya niya, na pagkakilala niya sa Panginoon, hindi nasira. Kahit matindi ang challenge niya. Although, sa harapan ng maraming tao, katulad siguro natin, noong unang mabasa natin ang kwento na to, pambihira naman, ang tagal-tagal hinintay. Grabe naman si Lord, bakit binabawi ng ganon? Siguro kung ikaw sa katayuan ni Abraham, magdadalawang isip ka eh. Siguro mag-excuse ka kay Lord eh. Lord, huwag naman. Pwede sa isang taon na lang. Diba? Tapos si iba, diba? Sabi doon sa verse 3 ba yun? He woke up early in the morning. Tinig niya yung challenge. Gumising siya na maaga. Kaya ba natin gumising na maaga? Pastora, yan po challenge ko, yung pagising na maaga. Di po ba? Pero ito nga dahil buhay ang pananampalataya ni Abraham, na kahit sabihin mo, illogical, parang wala sa isip mo parang mahirap gawin, pero dahil ang pananampalataya mong buhay, iyan ang magtutulak sa iyo para sumunod pa rin sa ating Panginoon. Nasasabihin mo, Lord, siguro some of you here, Lord, ang dami kong problema ngayon, ang dami kong dalahin, ang dami kong bayarin, pero Lord, uunahin kita. Yung katawan mo, umaayaw Pero dahil may buhay kang pananampalataya, iyan ang nagtutulak sa iyo para sumunod pa rin sa ating Panginoon. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya living faith prioritize obedience over obstacles. Mahirap man ang nakikita mo sa paligid mo, pero mananaig pa rin sa iyo. Alam ko, ang Diyos ko, sasamahan pa rin ako. Kasi nga, buhay ang pananampalataya mo, totoo ang pananampalataya mo. And listen to this, ito maganda. Only God can provide the sacrifice that He requires. Kaya nga, malakas ang loob natin sumunod Tingnan ninyo, sa sitwasyon ni Abraham, sino pina-offer sa kanya? Sino pina-offer sa kanya? Kanino nanggaling si Isaac? Alam mo ba mga kapatid, pag may hiningi sa atin ng Diyos, hindi galing sa atin yan. Si Lord muna ang nag-provide niyan sa atin. Kaya pag hiningi sa iyo ni Lord yung talent mo, pag sinabi ni Lord na, anak, maglingkod ka sa akin. Bakit sinabi ni Lord yun? Kasi binigay na sa iyo yung talent, binigay na sa iyo yung karunungan, at binigay na sa iyo yung lakas. Pag sinabi ni Lord, anak, bigay mo sa akin ng 10% na tithes mo, bakit niya hinihingi yun? Kasi nag-provide na sa iyo ng blessing. Si Lord ang unang nagbigay. Whatever He asks from us, siya muna ang nagbigay. That's why, mga kapatid, doon din natin makikita. Dahil alam ni Lord, yung good works natin, hindi yan ang makakasave sa atin. Kaya nga, para tayo maligtas sa biyaya ng Diyos, siya din ang nag-provide para sa sacrifice na para sa kasalanan natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa totoo lang, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Dahil lahat na meron tayo at kung may hingin sa atin ng Panginoon, ginawa niya na yun. Ipinakita niya na yun. Kaya nga, di ba sabi dito, ang totoo at tunay na pananampalataya ay lagi nakatingin sa ginawa ni Lord. Kaya siya'y nakakasunod. Bago sabihin sa iyo ni Lord na magsakripisyo ka, siya muna nagsakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Bago sabihin sa atin ni Lord na sumunod ka, siya muna ang sumunod.
Sabi nga, hanggang sa kamatayan, sumunod siya sa Diyos Ama. Bago sabihin sa atin ni Lord na magbigay ka, siya muna nagbigay. At ano binigay niya? Pati buhay niya, binigay niya. Kaya hindi siya mag-aasa sa atin na hindi niya provide muna sa atin. Ngayon, if you keep on holding that, kinakausap ka ng Panginoon, sinasabihan ka, and you keep on holding that, isa lang ibig sabihin nun, sinasabi mo sa Diyos, Lord, akin to, ako naghirap dito eh. Ba't ko ibibigay lahat? Ba't ko ibibigay ang panahon ko? Ba't ibibigay ko lakas ko? Kanino ba nanggaling lahat yan, mga kapatid? Kaya whatever God will ask from you, si Lord muna ang nagbigay at gumawa niyan. Kaya nga sa totoong may buhay na pananampalataya, kung may nangyayaring challenge sa atin, tingin tayo doon sa krus. Kasi doon sa krus, doon lahat pinatunayan ng Diyos. Na sinasabi mo, Lord, gagawin ko ito para mahalin mo ako. Hindi mo pa sinasabi yan, napatunayan na ni Lord na mahal ka niya. Kasi sabi doon sa Romans 5:8, kaaway pa lang tayo ng Diyos, pero binigay niya na ang buhay niya para sa lahat sa atin. Hindi natin kailangan patunayan sa Diyos kasi siya unang nagpatunay. Tama po ba? Kaya nga, yung ginawa ni Abraham, bakit siya kinalugdan ng Panginoon? Dahil na-retain sa kanya. Alam ko, kilala ko ang Panginoon. Hindi siya gaya-gayang Diyos ng katulad ng iba na nagre-require ng human sacrifice. Hindi, kaya malakas ang loob ko. Sinabi niya sa mga alagad niya, wait nyo kami dyan, babalik kami. Nandun niya agad yung faith niya. Ikatulad mo ikaw, mga kapatid, pupunta kayo dito. Alam ko, Lord, may problema ako, pero naniniwala ako, Lord, sa paghakbang ko ito, masosolve na ang problema ko dahil ikaw ang inuna ko sa buhay ko. Oo, mga kapatid, it's not, kahit magsisigaw ka ng malakas na amen, kahit mag-iiyak ka ng gano'n, iyak na, Lord, you are my God, you are my healer, you are my provider, and yet, konting taas lang ng ganito na nagpapanik ka, hindi ka na makita sa church. Nasaan ba talaga ang faith mo? Sa negosyo mo? Sa trabaho mo? Sa tao ba? Ito sinasabi ni Santiago. Kung ano sinasabi ng bibig mo, kung ano ang pinoprofess mo, kung ano pagkakilala mo sa Panginoon, nawa makita sa pamumuhay mo. Kaya yung sinasabi, faith without works is dead. Ano yung kabuluhan na sinasabi mo lagi na ang Diyos ay mabuti? Pero ikaw, puro kasamaan pa rin ang ginagawa mo. Kailangan, kung ano yung sinasabi mo, ginagawa mo. Because our faith, sabi doon, our faith should be beyond our amen. Hindi ka lang puro amen ng amen dito sa church, pero paglabas mo sa church, pagdating mo sa bahay, kung ano-ano ng mga pinagagagawa natin, hindi makita ang pagiging Kristiyano natin para wala tayong pananampalataya. Mga kapatid, aminado tayong lahat. Marami ng pagsubok tayong pinagdaanan. Amen? Matitinding pagsubok pa, mga karamdaman, mga kahirapan, pero until now, nandyan ka, buhay na buhay at malakas. Kaya nga, ikaw ba katulad ka ni Abraham? Kung noon ang Diyos, siya yung ganito, nawa manatili sa puso mo. Kung tinulungan ako ni Lord noon, mas lalo akong tutulungan ng Diyos ngayon. At ang dalangin ko, huwag magbago ang ating ginagawa para sa Diyos. Hindi yung time lang na may kailangan kang mahigpit kay Lord, doon ka masipag, dumalo, dahil may pangailangan ka lang, may karamdaman ka lang. Pero pag gumaling ka na, wala na. Yun ang sinasabi ni Santiago. Nasaan ang pananampalataya mo? Kasi nga, pagdating sa ating faith, lagi yang may challenge. Laging susubukin ng ating pananampalataya. Kaya lagi ko sinasabi dito sa pulpito, huwag kang pupunta sa church dahil may gagawin ka lang. Pumunta ka dito sa church dahil may ginawa sa'yo ang Panginoon. Dahil iba yun. Dapat ipantay natin. Kaya nga, yung mga taga-Romans, yung Mosaic Jews, sinabihan ni Apostol Pablo, tama na sana yung mga practices nyo eh. Mainit talaga kayo, nag-worship kayo eh. Ang taas nyo pang tumalungan, grabe kayo eh. Pero kinikilala mo ba talaga ang Diyos sa buhay mo? Nawa, this is the lesson, this is the message na kailangan natin maunawaan, mga kapatid.
Kasi nga sabi ko sa inyo, ito ang nakakatakot sa lahat. Na pag humarap na tayo sa Panginoon, akala natin pasok tayo sa langit. Yung pala, hindi. Bakit walang pagbabago sa atin? Let us check our faith to God. Because right believing will produce right living. Magiging tama ang pamumuhay mo kung tama ang paniniwala mo. At doon tayo magiging patotoo sa lahat ng tao sa mundo, sa lahat ng mga tao sa paligid natin. Na totoong may Diyos. Kasi ikaw ang nagsisilbing patunay dahil ikaw, binago ka ng Diyos. Nung makilala mo ang Panginoon, nagbago ang sitwasyon ng pamumuhay mo. Nagbago ang pananaw mo. Nagbago ang pananalita mo. Nagbago ang response mo sa mga sitwasyon. Hindi ka na nagrereklamo, hindi ka na agad nagagalit. Dahil alam mo, may Diyos na may control sa lahat. Pati yan ang sinasabi. Yung sinasabi mo, gawin mo para hindi sa harapan ng Diyos, patay ang pananampalataya mo. Amen po ba? Nawa, naintindihan natin mabuti ang mensahe na ito kasi napaka-importante nito eh. Yes, hindi tayo maliligtas dahil sa mabuting gawa, pero kung buhay at tunay pananampalataya mo, natural na lumalabas ang mabuting gawa. Nagets niyo po ba yon? Hindi mo pipilitin dahil may nakakakita sa iyo o gusto lang magpa-impress, hindi mo gagawin yon. May nakakakita o wala, gagawin mo ito dahil mahal mo ang ating Panginoon. Lahat na meron tayo, lahat ng ang ginagawa natin, it's all by the grace of God. Wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Wala tayong pagmamalaki sa kahit sino man. Dahil lahat tayo, recipient po tayo ng biyaya ng Diyos. At ang dalangin ko, pahalagahan po natin ang biyaya na yan. Kaya ang sinabing biyaya hindi mo pinaghirapan. Bakit libre ang kaligtasan? Bakit libre? Para madali sa iyong ipamahagi sa iba. Kasi hindi ikaw naghirap Kasi pag yan pinaghirapan mo, matagal mong bitawan yan. Kaya iba, ang tagal mong bitawan. Kaya pag ikaw sinasabi mong God provider, hindi mahirap sa iyo ang magbigay. Bakit? Kasi alam mo, pag pinabigay ito ni Lord, alam ko, may ibabalik si Lord sa akin. And God, with all His power, pag nagbalik si Lord, doblehin niya pa yan. Amen po ba? Kaya lang, kung ino-hold mo yan, parang sinasabi mo, ako lahat naghirap nito Mga kapatid, biyaya ng Diyos ang lahat ng meron tayo. Kaya wag natin angkinin kung ano meron tayo. Hindi ikaw lang naghirap niyan. Kung hindi ka binigyan ng lakas ni Lord, hindi ka makakapagtrabaho. Tama po ba? Kung hindi ka binigyan ng magandang koneksyon, hindi ka makakapagnegosyo. Sa lahat ng ito, kilalanin natin na lahat ng meron tayo, it's all by the grace of God. Amen po ba? Sige po tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Pakita po natin sa Diyos na siya'y karapat-dapat sa pagsamba. Hallelujah. Yes, oh God. Inibig mo
at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking kaluluwa. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahirapan kabanatan, kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. He's worthy! He's worthy! Karunungan at katwiran na kahit minsan di napahirapan kabanatan, kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Maraming salamat, Panginoon, sa isang mensahe na nagpapaalala sa bawat isa sa amin, Panginoon, at nagpapakita kung anong klaseng pananampalataya ang kinalulugdan mo. Lord, inaamin namin sa aming mga sarili, may mga panahon na hindi tama ang aming sinasabi. May panahon na hindi tama ang aming iniisip. May mga panahon na hindi tama ang aming mga ginagawa. May mga panahon na hindi tama ang aming mga motibo. Pero salamat, Panginoon, na lagi mo kaming binibigyan ng pagkakataon na makalapit sa iyo, makahingi ng tawad sa iyo, maitama, maiayos ang aming buhay sa iyong harapan. Salamat, Lord, may lakas pa kami at malinaw pa ang aming pag-iisip ngayon. At maintindihan namin ang mensaheng ito. Dahil, Lord, ayaw po namin dumating ang pagkakataon na sa pagharap namin sa iyo, mali pala ang pananampalataya namin sa iyong harapan. Kaya mga kapatid, ito ang panahon na tayo ay lumapit, magpakumbaba at sa harapan ng Panginoon. Dahil dalawang bagay lang yan. Kung hindi muling darating ang Panginoon, tayo ang kukunin ng Panginoon. Nawa, makita sa atin ni Lord ang isang tunay at buhay na pananampalataya. At ito ay mapapatunayan natin sa pagpagitan ng ating pagsunod sa Kanya at pamumuhay na ayon sa Kanyang kalooban at sa Kanyang mga salita. Hindi lang yan na sinasabi natin that God is good and yet masama ang ginagawa natin. God will provide pero konting kakulangan. Nagpapanik ka na. Hindi ka nasasamba sa Panginoon. Magiging hadlang yung mga bills na babayaran mo para hindi ka pumunta sa church. Mga kapatid, illogical man
Hindi mo man maintindihan katulad ni Abraham, pero dahil buhay ang pananampalataya mo, mas pipiliin mo pa rin ang sumunod sa ating Panginoon. Lord, iyan po ang ilagay mo sa aming mga puso, O God. It's not all about ourselves. Lord, Ikaw naman sa buhay namin, Panginoon. So much na, Panginoon, ang ginawa mo sa krus pa lang ng Kalbaryo, Lord. Sobra-sobra na ang pagmamahal na binigay mo sa amin. And it's about time na kami naman, Lord, ang magpatunay na mahal ka namin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa aking mga kapatid na hindi lamang nakinig, kundi handang sumunod sa iyong mga salita. Pagpalain mo kanilang buhay. Bibigyan mo kami ng lakas, Panginoon. Because what you require from us, you provided already, Panginoon. Nung sinabi mong sumunod kami, ikaw ang unang sumunod, Panginoon. Nung sinabi mo maglingkod, ikaw unang naglingkod, Panginoon. Nung sinabi mo magbigay, ikaw ang unang nagbigay. Pati buhay mo, Lord, binigay mo sa amin. Nawa, Lord, maintindihan namin na malinaw ang mensaheng ito, tumatak na malalim, Panginoon, sa aming mga puso, na ito lagi mag-uudyok sa amin na sumunod sa iyo. And Lord, lagi namin iisipin, hindi kami pupunta sa church dahil may gagawin kami. Pupunta kami sa church dahil may ginawa ka sa buhay namin. Lord, patuloy niyo pong katagpuin ang bawat isa na narito. I don't know, Lord, whether the trials or challenges that they have in their life, pero isa lang po ang aming nasa isip ngayon, na kung sino man ang naglalagak ng tiwala sa iyo, kailanman hindi mo bibiguin. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah.